sa naganap na prayer rally sa Davao City noong Enero 28 sa taong ito. Nagpahayag ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ng pagkadismaya laban sa People's Initiative para sa charter change at kinausap niya ang kanyang mga taga-suporta. Pero ating mapupuna na hindi pa rin nawala ang karisma ni Tatay Digong kahit ito ay galit pa. Milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Putang ina, kumabalik ako. Arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Putang ina, kumabalik ako. Arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Putang ina, kumabalik ako. Arestuhin ko kayo lahat. Nagpahayag naman ang isang certified na kakamping at kung palamura si PRRD, siya naman ang counterpart sa mga kakamping na si Attorney Rowena Gonzon. At nagpahayag ito sa sobrang galit laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na noon pa man ay #1 critic na talaga siya laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil ang pamilyang Marcos ay kilalang magnanakaw raw, which is ito na talaga ang katotohanan. Kaya gusto nilang mapahaba ang kanilang termino sa pangungulimbat sa kaban ng bayan. Ang dating mga pahayag ni Attorney Rowena Gonzon na magnanakaw nga talaga itong mga Marcos. Kaya ito ngayon ay mapapatunayan na natin. Kaya for me, in doubt pa rin ako kay Senator Amy Marcos. Parang she's playing safe na kung tumaob man ang bangka ni BBM ay meron pang isang Marcos na natira. Kaya biglang takbo siya sa Davao to support Duterte raw. Kaya tuloy tinawag siya ng mga kakamping na balimbing si ate dahil kung against siya sa pamumuno ng kanyang kapatid ay dapat sinaway na niya. Na ayon pa sa rason niya ay hindi raw sila nagkakausapan na magkapatid. Imposible naman. Or alam na niya na taob na si BBM kaya sabay takbo na. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.